Mga kaibigan, pag-usapan po natin itong tila mag-uumpisa o tapos na ba? Ano bang nangyari? Kasintabi na po sa mga membro ng Iglesia ni Cristo, INC. Kasi kaya napapag-usapan, ang channel pong ito, isa sa mga pumick up din doon sa statement ng news anchor ng Net25. Nakilala ko pa na hindi lang newsman kung hindi talagang membro ng INC. Pero ang nakakagulat at ako mismo, pinipm ako ng ibang siguro member ng INC. Tinatanong, sabi niya, Sir Mike, hindi wala namang official na statement ang Iglesia ni Cristo na sila'y magrarally. Katunayan, pag nagsasamba daw sila, wala naman daw sinasabi na sila'y mag-organize ng rally. Abay, sabi ko nga, sandali lang, ay wala naman tayong magagawa dahil ayaw ko nang ulitin. 2 beses ko nang ipinakita sa inyo yung video ng news anchor nyo na nagsabi na sila ay merong gagawing malaking rally para suportahan si Pangulong Marcos doon sa kanyang opinyon na huwag nang magkaroon ng impeachment dahil sayang ang oras at panahon ng Kongreso at Senado. Yun lang ang issue eh. Eh ngayon parang hindi ko alam kung lumalabo o ano nga ba. At nakakaroon ngayon ng iba-ibang pananaw, speculation na ang mga sektor na kumo natakot daw sa Malacanang o ang Malacanang daw ang tinatakot ng INC. Ay ako naniniwala na wala naman takutan yan. From day one ako naniniwala ang INC ay sa kapayapaan, katulad ng kailang sinabi. Pangalawa, wala naman ako natatandaan na ang Iglesia ni Cristo ay naging kalaban ng gobyerno. Lahat ng gobyerno tinutulungan ng mga yan. Sa aking pagkakaalam, hindi naman katulad ito ng ibang relihiyon na nagiging oposisyon ng dating. Ayaw ko nang banggitin kung sino yun. Alam na siguro ninyo yun, di ba? Itong INC hindi. Sa kahit sino ang maging pangulo, sila'y laging sumusuporta sa gobyerno at kapayapaan ng ating bansa. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Eh mangyari kasi mga kaibigan, laging pinapalabas ng mga Duterte supporters, followers, na yung rally doon na gagawin, na may pigos pa nga 200,000 daw, ay para kay Sara Duterte. At suporta raw sa mga Duterte. Ba sandali, sabi ko, ano bang pinanguhugutan yan? Parang ang layo dun sa statement. Kaya siguro, pasintabi na po sa mga nirerespeto nating relihiyon, ang Iglesia ni Cristo, siguro kanila ding linawin ito. Kung para maiwasan na yung mga nagtatanong kung official ba o hindi yung statement na yan, matutuloy ba o hindi yung kailang rally? Talaga bang malaki ito? Kasi ang sabi ng Net25, malakihang rally ang gagawin para suportahan ang opinyon ng Pangulong Marcos. Yun ang pagkakasabi. Inyong reviewin yung aking mga video na ang topic ay tungkol dito sa rallying ito ng INC. Ang linaw-linaw. Kaya nga 2 beses kong ginamit yung video dahil kasi para malinaw na inyo nakita. Pero ngayon ayaw ko nang iparinig sa inyo. Kaya nga aking ang pakiusap na lang, sana kanilang liwanagin. Ano nga ba yung kanilang gagawin? Kailan ba nila gagawin ito o gagawin pa ba? Ayan ang tanong. Gaano ba kalaki? Talaga bang malaki yan ito? Kasi ako po'y naniniwala din na ang samahan o relihiyon ng Iglesia ni Cristo ay isang malaking relihiyon sa bansa at sa buong mundo. Talagang malaki sila kumpara sa iba. Kaya ngayon sinasabi lang malawakan, di ba? Kaya yung iba ho ay sinasakyan ito, lalo na yung mga politiko. Pasintabi na sa tuwi tayong mag-i-eleksyon, maraming politiko lumalapit sa kanilang relihiyon. Di ba? Alam mo na, nahingi ng tulong, nahingi ng suporta. Wala namang masama doon, legal naman po yun eh. Dahil sabihin, marami naniniwala sa kanila, marami rin ang maasa sa kanila. At dito sa kanilang posisyon, sa controversial na impeachment kay Sara Duterte, tulad ng aking binalita sa inyo ng isang araw, tama naman yung kanyang gagawin, pero parang, ewan ko kung nagbago kasi 2 days ago o 3 days ago nagsalita si Sara Duterte. Ano ba sabi ni Vice President Sara Duterte? Welcome sa akin ang impeachment. At kanya daw haharapin, yan daw yung pagkakataon na tamang panahon na kanyang mahaharap ang mga gustong itanong sa kanya. Parang hindi daw ito katulad ng nangyari sa mga hearing sa Kongreso na hindi daw ang tawag niya na terrorize yung kanya mga staff. Di ba?
Kaya magkakaiba. Ang sabi ni Pangulong Marcos, opinion niya, huwag magkaroon ng impeachment. Yan ang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi naman ni Sara Duterte, welcome sa kanya ang impeachment. So, dyan medyo nag-aalanganin talaga eh. Ang sabi naman ng mga Duterte supporters, ayan na ang Iglesia ni Cristo, sasama na, magrarally na, susuportahan na ang mga Duterte. Kita mo yung gano'n sinasabi? Na hindi naman pala yun ang talagang layunin. Kasi, iba naman talaga ang sinabi kaysa sa paniniwala ng mga gustong manggamit. Okay? Isang issue po yan na inaabangan pa rin natin. Ulitin ko lang, gaano kalaki ang rallying ito? Kailan ba talaga nila ipapakita? Itutuloy ba nila o hindi? Ayan, sila lang ho ang pwedeng makapagpaliwanag yan. Please like, share ng video ito at pwede rin po kayo mag-react, mag-comment sa isang makatao bilang professional na Pilipino. Huwag yung mga makakasakit ng damdamin sa kapwa, di ba? Para, pag nag-comment kayo sa comment section ng aking mga channel, tandaan nyo ito sila sabi ko, marami pong nakakabasa niyan. Libo-libong tao nakakabasa niyan. Maaaring milyon pa. So, pag nabasa yan, kayo po yung makikilala, kayo yung irerespeto. Pero pag ang inyong mga comment ay below the belt, katulad ng mga troll, tulad na kung ano dyan, kayo rin po masisira dun sa maraming bumabasa. Kaya maging maingat. Alam ko naman pong alam nyo yan. Ipinapaalala ko lang. Para lang hindi nagkakalituhan, di ba? Okay. Sunod na ating pag-usapan, panghuli dito sa ating muling pag-isama sa araw na ito at umagang ito. By the way, magandang umaga, good evening, good afternoon, sa lahat ng ating mga nanonood kung saan man lugar sa buong mundo. Salamat po. Merry Christmas ulit. Sabi nga nila, tuloy ang Pasko kahit na anong pagsubok sa buhay ng mga Pilipino. Okay? Ang isang magandang balita rito, baka hindi po nyo alam. Dahil nga po, tulong ko na rin po sa ating pamahalaan, yung pong 13-month, 13-month pay, tawag doon, nasa batas po yan. Yan po ay obligasyon ng mga employer na ibigay sa kailang mga empleyado. Ang pinag-uusapan dyan, nasa batas, kumita o hindi yung inyong company, meron kayong obligasyon sa inyong mga empleyado. Yung bonus lang ang hindi, kasi yung bonus, consideration lang yan, o talagang pakonsuelo yan. Pero yung 13-month, nasa batas po yun. Ang sabi po ng Department of Labor, dapat maibigay yan, 13-month, bago matapos or bago dumating ang 24 ng December. Diba? Ilang araw na lang yan. Ibigay na lang nyo. Gumaya kayo sa SSS. Yung palang mga pensionado ng SSS ay talaga nakakatanggap ng regular na na pension nila plus meron nga pong 13-month. Yung huling announcement nila, nagsimula na po ng December 9 nung ibigay pamahagi ang 13-month ng mga pensionado ng SSS. Ayan. Okay? Magandang balita. Please like, share ng ating mga video ito.